Na-curious ba kayo sa title ng video natin mga papi? Pues, panoorin mo lang itong video para magkaroon kayo ng idea sa na-experience ko at yung remedyo na ginawa dito sa auxiliary light natin na mas malaki pa sa kamao ko. Siyempre, pagdating sa mga ganitong bagay at usapang electricals, wala nang ibang gagalaw sa motor natin kundi ang AAA Customs. It's been a while since last ako na nadalaw dito sa isa sa mga solid na nagtiwala sa akin from day one na naging motovlogger ako. If gusto nyo pumunta sa AAA Customs, hindi po kayo mahihirapan. Basta marunong kayong gumamit ng cellphone at Waze, hindi kayo maliligaw. Search nyo lang AAA Customs at lalabas na yan mga papi. Ay mga papi, good morning. Bumalik tayo dito ulit sa AAA Customs. Ito yung ipapagawa natin, no? Nag-upload ako ng video nung nakaraan pa. Actually, matagal na yun mga papi. Nag-upload ako sa Facebook nung nangyari ito. So, bale, yung katangahan natin dito mga papi. Pasingit-singit tayo sa Katipunan at siningitan natin yung truck. Ang mali ko doon is hindi ko natansya ng maayos. Sumabit itong auxiliary light natin. Maswerte na lang ako na matibay itong RM bracket. Siyempre, shoutout sa'yo, sir. Ang tibay ng bracket mo. Tumabingi lang siya. Kasi kung ordinary bracket lang to, malamang mas matindi pa yung naging tama. Ito yung naging tama sa fairings natin. And maswerte rin tayo kasi hindi inabot yung headlight natin. Ayan o, sobrang lapit mga papi. As in. Papagawa natin, dito na si paring Alvis. Tirahin niya na to. Bago pa to tirahin ng iba. Ayan, binabaklas niya na. Doon pala sa mga hindi pa nakakaalam ha, pag kayo pumasyal dito sa AAA Customs, meron na rin tayong coffee shop. Ayan. Solstice Coffee. So, pagka kayo may papagawa dito at medyo matagal-tagal kayong mag-aantay kasi medyo matrabaho yung papagawa nyo, pwede kayong tumambay dito mga papi. So, hindi na kayo bored. Masaya pa kayo sa gagawin sa inyong mga motor. At, yung pinakita ko sa inyo kanina, ang daming pwedeng pambudol dito. Eto mga papi, isa sa malupit sa RM bracket, no? Kasi hindi siya yung ordinary na bracket lang na nakikita nyo. Eto kasi, meron talaga nakakabit dun sa ilalim. Naka-install talaga yan sa chassis nitong motor natin. Meron yun dun sa ilalim. So, sobrang solid talaga ng pagkakagawa nitong RM bracket natin. At pag pumunta kayo dito sa AAA, hanapin nyo na lang siya kung may papagawa kayo dyan. Kagaya nito, hanapin nyo na lang si Alvis. Siya na bahala tumira dyan sa motor nyo. Ayan, kabisado na to. Magpapaturo nga kay Alvis kung paano bumaklas nito, paano ko bukubaran tong motor ko eh. Kabisado na nila yung fairings. Alam nyo mga papi, yung PCX ha, sobrang delicate ng fairings nito. Hindi basta-basta baklas, salpak lang to. Hindi basta mga screw lang. Maraming mga nakatagong kung ano-ano dyan sa loob na kapag nasira nyo, yari na kayo. Kaya it's very important na yung taong babaklas ng mga parts nyo, mechanism o kung ano-ano man, lalo na yung fairings, kabisado talaga yung fairings, yung motor nyo, kasi pag hindi, iyak na lang kayo, di ba? O yan, si paring Alves, kabisado na yan, kahit nakapikit, kayang-kaya niyang baklasin yan. Alright, ito yung mga papi, yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So ito, yung nakakabit dun sa chassis talaga dun sa ilalim. Hindi ko lang mapakita pero meron yan. So, sobrang tibay talaga nitong na to. Kahit yung TDD, napakabigat na auxiliary light niyan. Pwede nga yan sa mga kotse. Pero kinakaya niyan. Nito, tignan nyo naman. Solid! Naka ng teteng, dami na pala naging tama ng motor ko. Ito mga papi, meron din Ay, malamang dahil din yan sa bracket kasi masyado na siyang tikit dito sa fairing. So ito, ayan, nakita nyo nung bumangga tayo sa puwet ng truck. Ayan, meron din dito. Ayan, meron din to. Nung sumabit tayo sa gate, ang dami ko ng katangahan. Ito rin. Ito maliit lang naman, pero kaya naman ang gawa ng paraan niya. Ayan, so ito, papatira ko na lang siguro ng kahit pintura na lang dito. Mabilis lang naman yan. Okay, so mga papi, yun lang talaga yung downside ng mga malalaking auxiliary lights. Malalakas nga siya, yung mga ganong klaseng ilaw, pero limited yung magiging space nyo. Unlike dun sa dating auxiliary light na gamit natin, pwede siyang itago sa ilalim ng motor sa
parang sa chin ng motor mismo. Pero pagka gano'n nakalalaki, kagaya nitong TDD Night Ranger na gamit natin, masyado na siyang bulky, hindi na yun magkakasya syempre. So kakailanganin nyo ng bracket para sa labas talaga siya. Yun yung disadvantage nun. Syempre, advantage nun is malakas yung ilaw mo, kitang-kita sa gabi, mamumblema ka nga lang sa kung paano mo siya isasalpak. At yun yung naging problem natin dito sa RM bracket na gamit natin. Masyado siyang malapit sa fairings, kaya nung pumangga tayo, kahit hindi naman sobrang malakas, ayun, tumama talaga siya sa fairings natin. Masakit pa sa ginawa ni Anthony Jennings at ni Maris. Habang busy si paring Alves sa bracket natin mga papi, gusto ko lang ulit magpasalamat sa Freedcon Intercoms Philippines para sa pag-sponsor ng video na ito. Actually, hindi lang sa video na ito kundi sa channel natin. Katunayan mga papi, kamakailan lang ay ginanap ang much-awaited na year-end tambike ng Freedcon. Nagsimula sa isang masayang ride na nasundan ng tambay, punong-puno ng sorpresa. Ginanap ito sa Cafe Siena sa Antipolo at legit na sobrang saya ng buong event. Basta kay Freedcon talaga mga papi, wala kang talo. Solid na ang mga produkto na mamahagi pa ng mga blessings sa tao. Freedcon number 1. Mga papi, kita nyo naman, hindi lang basta pokpok yung ginagawa ni paring Alves dito sa bracket natin. Siyempre, pinapainitan muna yan para lumambot yung bakal bago pokpokin talaga. Kasi kung titirahin mo lang, pupukpukin mo lang yan ng paulit-ulit, baka masira pa. Pinapalambot muna, tas saka i-bend ni paring Alves. Ngayon mga papi, wala akong reklamo sa RM bracket kasi undoubtedly napakatibay talaga nitong bracket na to. Pero syempre mga papi, alam nyo na, hindi naman 100% accurate yung sukat ng bracket mismo sa mga motor natin. Syempre may mga instances na kailangan nating bigyan ng konting allowance yung mga bagay-bagay. And kagaya din na nangyari sa motor natin, hindi naman 100% talaga yung sukat niya, kumbaga tamang distance. Kaya andito tayo para ipa-adjust natin siya. So, dun sa mga nagsasabi na baka mamaya pangit yung RM bracket, napakaganda, napaka-solid, zero alog mga papi, pero yun nga, may mga instances na baka sa ibang gawa nila, yung sukat hindi 100%. Okay, so kailangan nyo rin tignan, baka kailangan na may mga adjustments na kayang gawin. Ngayon, pagka nagka-problema kayo sa mga nabili nyo na bracket, pwede nyo silang i-message sa Facebook page nila para kung magkaroon kayo ng arrangement or kahit anong pwedeng gawin, kayo na lang yung mag-usap. In my case kasi, dito ko binili itong RM bracket sa AAA Customs at hindi na ako nagkaroon ng time para pumunta sa paggawaan ng RM bracket talaga. Okay, so again mga papi, the best ng RM bracket. Sobrang solid, sobrang tibay. Kailangan nyo lang tignan ng maigi kung may mga adjustments na kailangan gawin. Kasi hindi naman machine ang gumagawa na ito na masasabi mo talagang 100% yan. Diba? On the dot, yung sukat, kada millimeter. Okay? Ngayon mga papi, habang busy si paring Alve, titirahin na lang natin tong mini driving light natin. Gagamitin ko pa rin naman to. Kahit pa meron na tayong DDD Night Ranger, pagka mga minsan kapag city driving, ito yung ginagamit natin. So nakakapit pa rin naman to. Papalitan ko na yung bracket niya, ayan, kasi tumabingi na siya, gawa nung impact nung pagkabangga. So meron naman akong na-order online para hindi tayo, sitting pretty lang sa tabi. Wag ganun. So ito yung nabili natin mga papi, So, pasok naman siya. Yan sa mga nagtatanong, ang brand nitong mini driving light natin, ilang taon ko nang ginagamit to, 3 years. Goods pa rin ang ilaw niya. Yun nga, nagkaroon lang ng tama dito. Yung brand nito is Lumina Pro. Ayan o. Nasa mga vlogs ko yan, sa mga lumang vlogs ko mga papi. Nung sumali tayo sa Calabar Zone na endurance, yung 1,000 kilometers na challenge na yon.
Pasok! Ngayon sa mga solid kong subscribers dyan, alam nyo naman na from day 1 talaga nung nag-start ako mag-vlog, dito talaga ako sa AAA Customs. Dati AAA Motor Shop pa yung pangalan na ito. Dito talaga ako nagbubutinting kasi walang space doon sa bahay. So dito ko talaga tinitira yung mga kailangan kong gawin. Nakikita nyo naman yan sa mga previous vlogs ko. Ay mga papi, goods na goods, pasok sa mga. Okay, finally mga papi, ayan ay kabit na. Laki na ng space, oh. Ay, sa mga papi, kasalukuyan na lang ina-adjust yung ilaw natin to make sure na hindi naman siya nakatutok talaga sa kasalubong. At yun. Okay mga papi, finally, goods na. Alright, kitang-kita nyo naman yung difference. So, meron na talaga siyang space sa magkabilaan ng auxiliary light natin. So, ito maayos na rin. Hindi na umaalok tong part na to, ng bracket na to. Kasi tumabingi talaga yun nung bumangga tayo eh. Okay, so ganito yung ideal talaga mga papi. And so, roughly 1 inch. Dalawang daliri. Yan, mga 1 inch. Para naman safe pa rin kayo in case na tumama ulit. Pero syempre, iba pa rin kung iba yung pag-iingat. Lalo na pagka pasingit-singit tayo sa kalsada, diba? Yun yung naging problema natin. Sumingit-singit tayo nang hindi natin natansya na maayos. Ayun, sumabit siya. So, maraming salamat dito sa AAA Customs. Lalo-lalo na kay Boss Mako at kay Albes para sa pag-asikaso sa atin dito today. Kung kayo po ay nangangailangan ng mga parts, mga pangbudol, may mga problema kayo sa collision damages or kailangan nyo magpa-repaint, dalhin nyo dito sa AAA Customs mga papi. Kompleto dito at hindi ako mapapahiya sa inyo. Itataya ako lahat. Hindi ako mapapahiya kasi quality talaga yung gawa dito. Alright, uwi na tayo. Gutom na ako.